is the story of a girl who always sees the unseen. Ang likod sa kwento ng isang lalaking nakaitim. At ang kwento ni Pato. Nung bata pa lamang siya, nakahiligan na niyang magkwento ng mga bagay-bagay na nakikita niya, but no one is willing to listen. Dahil sa abilidad niyang makakita, hindi na bago sa kanya ang mga kababalagan na nasasaksihan niya mismo. As the year passed, the girl thought that she could finally live as a normal girl like the others, ngunit hindi niya alam na ang kakayahan niya ay sumasabay sa paglaki at paglipas ng mga gabi. When I first saw such things in my life, I was only 8 years old. I was constantly shown different elements that normal people couldn't see. Especially one night, when I went to sleep early. Around April, I woke up feeling very unwell, and when I opened my eyes, there was a male figure standing in front of me. Due to the shock, I ran quickly to my parents' room. Because of that, I couldn't sleep the whole night, and I waited for the dawn to break. I then told my mom and dad what happened. As expected, my parents didn't believe me. After that, palagi ko na siyang nakikita sa mga panaginip. Hindi ko na talaga alam kung ano ang aking nagawa. Kung bakit may nagpapakita sa mga panaginip ko. And it's always him. And sometimes I even experience sleep paralysis. As if I were in an accident. Pero ang isang pinagtataka ko, palagi siyang naglalakad sa panaginip ko. One time, I tried to follow him in my dream. But suddenly he disappeared. At naulit pa ito ng ilang beses. Puno na ako ng pagtataka. Hindi ko na talaga kaya. Nagiging matatakutin na ako, even with the smallest things. Pinabaliwala ko lang talaga ang mga nangyayari. And then, one night, I dreamed again. But this time, I really followed him. I ran as fast as I could just to catch up. Tinatawag ko siya ng, "Kuya!" Ngunit tila ba hindi niya ako naririnig. We walked for hours, and then I suddenly found myself in a cemetery, kung saan lumuhod siya sa isang puntod. Napuno ulit ng pagtataka ang aking utak. Kaya lumapit ako sa kanya, but I was really shocked when he suddenly spoke. "I miss you." Noong nasabi niya ang mga salitang iyon, hindi ko alam pero dahan-dahan tumulo ang mga luha ko sa sinabi niyang iyon. Why? Why does his voice sound familiar to me? Why? At tuluyan niyang tumulo at napaiyak ako nang hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Why do I feel the longing for that voice? It's like I've heard that voice before, but I don't know how, I don't know when. Then I suddenly heard the man in black crying uncontrollably. So I took a step to approach him while my tears were falling. And I suddenly stopped when I read what was written on the gravestone, and I couldn't believe what I saw. I was even more confused with mixed emotions flooding over me. Patel Harberson, that was my full name. I was even more shocked when I saw the person's date of birth and date of death. February 10, 1996, year of birth, and April 13, 2018, year of death. I did everything to remember what happened that year when he spoke again. It's been 6 years, my love, and then I remembered everything. April 13, 2018, when I had an accident. I am trembling and burst into tears. "Bill, is that you?" And his appearance became more clear to me. Siya ang kauna-unahang taong minahal ko ng tunay.
Umiyak lang ako ng umiyak, ngunit bigla siyang umiti at nakita ko siyang umiti. Even though it's been 6 years since you left me, I'm still here, waiting and loving you. I really loved him. More than anything, I want to hug him and love him for a longer time, ngunit hindi niya ako naririnig. But how can I love him if I am nothing but a black figure?